tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibok na pook, lahat ng may gulang na 2 taong pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kaniyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa napaka-espesyal na paraan ay inaalala po natin ngayon ang Niños Inocentes o ang mga munting sanggol at bata sa Bethlehem na walang malay at walang kalabang-labang ipinapatay ni Haring Herodes dahil sa takot, kasikaman at inggit na mawala ang kaniyang kapangyarihan. Kung babalikan po natin ang ating ebanghelyo sa araw na ito, hindi mapanatag ang kalooban ni Herodes noong paulit-ulit niyang marinig ang mga pahayag tungkol sa Mesiyas na isinilang at magiging dakila. Ayaw ni Herodes na may mas higit sa kanya. Kaya naman, noong dumating ang pantas sa kaniyang palasyo, ipinautos niya sa kanila na bumalik ang mga ito sa kanya upang balitaan siya kung sakaling makita ang sanggol, upang para sa kanya makapagpurit
makapagsamba din siya. Subalit nalaman ng pantas na masama ang plano ni Herodes sa pamamagitan ng anghel na nagpakita sa kanilang panaginip. Kaya anong ginawa ng mga pantas? Sila ay lumisan pabalik sa kanilang pinanggalingan. Kaya naman sa matinding puot at galit ni Herodes, inakala ni Herodes na siya ay niloko ng mga dalubhasang pantas. Kaya iniutos niya na ipapatay ang mga sanggol sa Bethlehem na nasa edad na 2 taong gulang pababa. Ang akala niya ay kasamang napatay ang batang si Jesus. Subalit ang hindi niya alam ay nailigtas ang ating Panginoong Hesukristo dahil nga nagpakita ang anghel hindi lang sa pantas kung hindi sa panaginip ni Jose upang sabihin sa kanya na ilikas ang kaniyang mag-ina. Kaya't anong ginawa ni San Jose? Nilipat o nagtungo sa bansang Ehipto gaya ng iniutos sa kanila hanggang sumapit ang kamatayan ni Haring Herodes. Nakalulungkot pong isipin, mga kadiboto, na dahil sa labis na pagmamahal sa kapangyarihan at karangalan, may mga inosenteng taong kailangang maging biktima ng kanilang kasakiman. Sa kasalukuyan, nabubuhay din si Herodes sa mga inang pumapayag sa abortion at pagpapalaglag. Nakakalungkot isipin na ang buhay na bigay mismo ng Diyos ay sinasayang at pinangungunahan ng tao. Ang bata sa sinapupunan ng ina ay isang malaking handog mula sa Diyos. Wala po tayong karapatan na hadlagan at wasakan ang kanilang buhay dahil sa ating takot at pagkamakasarili. Mahalin po natin at ipaglaban natin ang buhay. Ipagtanggol po natin ang mga bata sa sinapupunan ng isang ina. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.